Hello everyone, my name is Hanilith. In this video, isi-share ko sa inyo paano ba ako nakarating ng Maldives and ano ba yung ginawa namin ng BF ko na German para magkita kami doon. First of all, ang ginawa ko is nag-search ako. Nagtanong-tanong ako kung ano ba yung dapat namin gawin para mag-meet na, kasi 1 year and 5 months kaming long distance through chat lang, video call lang. So, nag-search ako kung ano ba yung magandang gawin kasi 'di ba, close yung Philippines ngayon. Hindi sila nagpapasok ng foreigner for tourist. Kaya ang ginawa namin, nag-search kami saan yung country na open for tourism. Yung na-search namin is Dubai and Maldives. Nakita namin na sa Maldives is 30 days visa free. So since yung plano namin is 8 days lang yung vacation namin sa Maldives, so ano siya, hindi namin kailangan mag-apply ng visa application for tourist. Diretso lang, mag-book lang ng return ticket, tapos return ticket, travel insurance, yun yung mga kailangan, tapos PCR, RT-PCR test result. Yun yung pinaka-need, pati sa airlines din. Yun din yung kinakailangan. Tsaka sa immigration naman, ang hinanap nila sa akin is CFO GCP certificate. Ano ba yung CFO? Yun yung Commission on Filipinos Overseas. Yung GCP is Guidance and Counseling Program. Yun yung programa nila para sa mga Pinay na may mga spouse, partner or fiancé na foreign nationals. Tapos gusto mong mag-visit visa, gusto mong bisitahin siya, or kung gusto nyong magkita sa ibang bansa, kailangan mo muna talagang mag-register sa CFO para makakuha ka ng certificate nila. Hindi ka talaga makakaalis kapag wala kang certificate. Yun talaga yung pinaka reason ng iba bakit sila nako-offload. Isa na ako doon. Declare ko kasi sa kanila na magkikita kami ng boyfriend ko. So, hinanap nila sa akin yung CFO certificate. Feeling ko ngayon medyo sobrang strict na sila. Lalo na kapag hindi pa kayo nagmi-meet. Yun, ang sinabi ko kasi sa kanila noon, nung nag-apply ako, na paano kami magmi-meet kung hindi naman open ang Philippines for tourist. Hindi naman open sila sa mga foreigner. So, sabi ko, paano kami mag-meet? Kaya nga pinaghandaan niya, nag-ipon siya para lang mag-meet kami. In case-to-case basis kasi yan, guys. Pwedeng, kunwari nag-meet na kayo dati, so medyo easy na lang siguro na makakuha kayo agad ng CFO certificate. Tsaka may mga proof na kayo, may pictures together. Ganon. So, gagawa pa ako ng video about CFO certificate kung paano kayo makakuha nun. So, yung mga requirements na need talaga sa airport is, syempre yung passport mo, yung return tickets, RT-PCR test result. Kasi sa require ng Maldives, yung PCR test result na valid 96 hours prior to your departure. Nagpa-swab test ako sa PADLab or Philippine Airport Diagnostic Laboratory. Since may ano naman sila doon, 24 hours makukuha na yung result. I think 5,000 yung dati, pero ngayon siguro medyo mababa na. 4,000 nung nag-arrive kasi ako, 4,000 na lang sila. Yun. So mas okay kasi kung yung parang a day before your flight, magpa-swab test ka na para sure na yung 96 hours. Kasi sa Dubai, kasi Emirates ako, yung sa Emirates naman, kung pag-arrive ko ng Dubai, naman yung sa kanila, 72 hours lang. So, hindi pareho. So, dapat, hindi ka pwedeng mag-swab test na few days pa bago yung flight. Kasi, dun kasi sila mag-start, mag-count kung kailan ka nagpa-swab test hanggang sa mag-arrive ka dun sa final destination mo. So, mas okay na yung, a day before your flight, magpa-swab test ka na. So, yun yung mga requirements. And kung mag-meet kayo ng boyfriend nyo, hahanapan kayo sa immigration ng proof of relationship. Yun, yung mga chats nyo, yung video calls. Ano pa ba? Kung nag-meet na kayo, yung pictures nyo. Kasi ako, hindi pa kami nag-meet. Hindi ko alam kung bakit ako nakalusot. Kasi sabi kasi nila, hindi siguradong makakalusot kapag first time or kapag hindi pa kayo nag-meet talaga kahit once. Masyadong 50-50 na makalusot. Pero nung ako, siguro naawa na sila sa akin. Na-offload na ako once. Tapos nagpatuloy pa rin ako kahit hindi nagpatuloy pa rin ako kasi naawa kasi ako sa boyfriend ko. Naghintay siya dun sa Maldives mag-isa. So tapos 8 days lang yung yung vacation namin doon. Tapos na-delay pa ako ng ilang araw kasi hinintay ko pa yung certificate. Buti na lang talaga nag-apply ako ngayon, tas pagkabukas nakuha ko na yung certificate. Pero ang ginawa ko nun, sobrang nagmakaawa ako sa kanila na bigyan ako ng certificate. Sabi kasi nung counselor ko,
hindi daw talaga ako dapat bigyan kasi hindi pa kami nag-meet. So ang ginawa ko, nagmakaawa ako kung ano na lang yung sinabi ko sa kanila na ma'am, na maawa naman kayo sa boyfriend ko, yung sacrifice niya para makapag-ipon para lang magkita kami kasi no choice naman kami, hindi naman siya makapasok dito sa Pilipinas, kaya nag-decide kami na magkita na lang kami sa ibang bansa. Yun lang talaga yung chance namin, gusto namin na magsama. Paano kami magsasama kung hindi ako makapag-apply ng visa kasi hindi pa kami nag-meet kahit once, kasi yun naman yung pinaka required nila talaga, na dapat mag-meet kahit once lang, kailangan ng proof, kailangan ng pictures together. Kaya nagmakaawa ko sa kanila, kahit sino na lang yung kinokontak ko para lang ma-release yung CFO certificate ko. Tapos yun yung mga kinakailangan, travel insurance, CFO certificate, return tickets, return tickets, RT-PCR test result, tapos yung proof of relationship nyo, and passport copy ni boyfriend. Tapos sa Maldives, pag-arrive niyo sa Maldives, ang kinukuha lang nila is yung passport, tsaka may link, ililink ko yung ng Maldives. Para kailangan mag-register muna kayo 24 hours before your flight, kailangan kayong mag-register doon through online para may may QR code, kasi yun yung hahanapin pag arrive niyo sa Maldives airport or sa Mali airport, yung QR code. Pati din kasi nag-stop over ako sa Dubai, yun din yung kailangan nila pag boarding time. Ang hinanap nila sa akin is yung RT-PCR test result, yung passport ko, tsaka yung hotel booking din pala, tsaka yung yung QR code, yung registration ng Maldives. Ilalagay ko yung link sa description. Your struggles won't remain, and I say, hey yo, we're holding hope and wake up yesterday. So hold on to me, hold on to me, hold on to me. Until your faith is shaken, there's a whole lot of good on your mind and on my mind. And I know that right now I'd like to play the part to rebuild you one more time.